Pagdating ko dyan kila nanay, ayan na, gawa na agad ako. Walang kapaguran ang katawan ko sa araw-araw sa kanila. Lagi ko na lang ipinagdarasal na sana wag akong magkakasakit. Nagpapasalamat ako dyan sa Panginoon kasi lagi namang malakas ang aking katawan. Mahirap kasi pag hindi ako ang pumupunta kila nanay ko. Kaya lang kailangan ko rin ng pahinga kahit isang araw. Ayan na nga at pinagluluto ko na sila ng umagahan nila. Pagkatapos nga nilang kumain, inumpisahan ko na ang pagluluto ng kanilang tanghalian. Nag-request na naman nga dyan ang kapatid ko. Sabi gusto daw niya ng apretadang manok. Bago nga ako nagpunta sa kanila, dumaan ako sa palengke, binili ko ang mga gamit. Ayan na nga at nakahanda na ang lahat. Uumpisahan ko na magluto. Panoorin nyo na lang po kung paano ko niluto na sa sunod-sunod. Konti lang nga po ang ginagawa ko sa kanila. Yung magkakasya lang po sa kanila hanggang gabi. Binawasan ko po ang mantika kasi masyadong marami pagkatapos kong pirituhin ang manok. Inumpisahan ko na ang igisa ang bawang at sibuyas. May kanya-kanya po tayong version ng pagluluto ng apritada. Sa palagay niyo po na mali ang gawa ko, ito po kasi ang alam kong luto. Tapos magisa ang lahat, ayan at nilagay ko na ang manok. Buti na lang ang kumakain ng mga luto ko, si nanay at si ining lang. Pero tinatanong ko naman sila kung masarap ba ang ginagawa ko para sa kanila. Okay naman daw akong magluto. Masarap naman daw. Alam nyo, minsan sumusuko na rin ang utak ko sa pag-iisip kung ano ilulutuin. Kasi hindi lang naman dito, pati sa amin din. Buti na lang at hindi kami masiselan sa ulam. Kung ano lang ang meron, okay na. Kahit anong lasa ng luto, pagtiyagaan. Ayan po, nilagay ko na ang green peas. Sinunod ko na rin po ang patatas at karot. Nang maiayos ko na sa kanila ang lahat, nagpaalam na ako. Kasi nga pupunta ako sa bahay ng kapatid ko. Ayan at nakarating na ako sa kanila. Pagdating ko, agad kong kinuha ang bunso namin. Araw-araw kasi namimiss ko yung bunso ko. Bakit kasi ayaw pa akong bigyan ng sariling apo? Nakikiapo lang ako sa kapatid ko. Sabi ng pamangking ko, patulugin ko na raw ang anak niya. Paanong matutulog? Malaki pa ang mata sa akin. Nang makapaligo na, naglaro kami sa kwarto. Ang bilis nga ng oras, nagpaalam na ako sa kanila. Yan, nagpauwi na ako sa amin. Bye-bye. God bless.